Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat po, Hare. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. So, sa gabing ito, muli na naman po kami po ay nagla-live dito po sa bayan ng Madela, dito po sa Poblacion Sur, no? Poblacion Sur, Madela, Quirino, dito po sa Region 2. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng gabay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na kasalukuyan po nandun po ngayon sa banal na syudad. Doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At ganun din po na kami po ay lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang amin pong mahal na prinsipe, Raty Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Kingdom of God at President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, maging sa ating Board of Director mula Region 1 hanggang Region 12, no? Na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets sa loob po ng kaharian ng Diyos, buong Pilipinas, hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa buong puwersa po ng The Kingdom of God. So, mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay at nanonood o nakikinig man sa ating programa dito sa ating Facebook Live, no? Dito sa Region 2, Province of Quirino. Dito po sa bayan ng Madela, Poblacion Sur. So, sa gabing ito, ay muli na naman po tayong magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, sa palatuntunang consummatum-est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Kung natapos na ang lahat, ay meron na po tayong hinihintay, di ba ga? Ngunit alamin natin yung istorya ng Diyos sa sanglibutan. No? Kung ano ba yung laman o sentro na nais iparating ng ating Panginoon o ang ating Diyos. Kung bakit ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Totoo ba ga, mga kapatid? Totoo po yan. Ngunit alamin natin
Bakit magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba? Ibig sabihin, mayroon pang mga unang kaharian na nagiba na. Di ba ga? Hindi man magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ibig sabihin, may mga ginamit pa ang Diyos na siyang naghari, no? Na kaharian sa daigdig, no? Na nagiba na. Bakit saan baga nag-umpisa ang kaharian ng Diyos? Alalahanin natin mga kapatid na mayroong pinili ang Diyos na siyang kataas-taasang hukom. Sino bagay yung kataas-taasang hukom na pinili ng Diyos? Walang iba kundi si Propeta Samuel na siyang kataas-taasang hukom doon sa Beersheba. No? Ngunit noong matanda na, si Propeta Samuel ay ibinigay ang hukom sa kanyang mga anak. No? Sino? Si Huwel at Abia. Doon na ibigay ang hukom sa Beersheba. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mga anak ni Samuel o Propeta Samuel ay hindi sila sumunod sa yapak ng kanilang ama na si Samuel. Kundi ang ginawa ng kanyang mga anak ay kumuha ng mga suhol o panuksok. No? Kaya ang mga tao doon sa Beersheba ay nagkakatipon. Yun pa namang mga matatanda. At sila'y nagpulong na sila'y hihingi ng bagong hari na pantay-pantay ang kanyang pamumuno o kanyang paghahari sa mga tao doon sa Beersheba. No? Kaya napagpasyaan, mga kapatid, na si Propeta Samuel ay pipili ng hari. Ngunit, dumalangin sa Diyos kung sino baga ang maluklok bilang hari at pantay-pantay ang paningin sa mga tao. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng hari na siyang uupo sa kaharian ng Diyos. At ang unang umupo sa kaharian ng Diyos ay si King Saul. Yan ang pinili ng Diyos na unang maghari doon sa bansang Israel sa loob ng 40 years. Mga kapatid. 40 years na naghari si King Saul para malaman natin na kung bakit ang Diyos ay magtatayo sa langit. No? Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Pagkatapos ni King Saul na naghari sa Israel, sumunod si King David na umupo sa loob ng 40 years. No? 40 years pa rin na naghari si King David. No? Ngunit, sa kasamaang palad ay mayroong muling pinili ang Diyos. Kasi 40 years man lang naghari si King David. No? Nung natapos siyang naghari, kanino na ibigay ang kaharian ng Diyos? Sa anak ni King David. Sa lahi ni King David. Sino? Walang iba, kundi si King Solomon, na siyang naghari o siyang pangatlong hari sa bansang Israel. No? Pinili pa rin ito ng Diyos na lalabas doon sa angkan ni David, di ba? Sa ugat ni David, na siya ring uupo bilang hari sa kaharian ng Diyos, si King Solomon. Na kung saan si King Solomon ay naghari din sa loob ng 40 years.
At natapos si King Solomon na naghari sa negative 997. Ngunit, ang tanong mga kapatid, nagtuloy pa ba yung programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos? Nagtuloy pa rin sapagkat ang plano nga ng Diyos ay magtayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, kung nagtuloy yung programa ng Diyos, ay kaharian na sa daigdig. Diba? So, sino yung una na pinili ng Diyos na naging kaharian sa daigdig? Ang bansang Babylon. Yan ang unang kaharian sa daigdig. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. Para matupad yung hinula ng Diyos na pagkatapos niyang pagputol-putulin ang lahat ng kaharian ito, ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. At doon ay lalagi na magpakailanman. Diba? No? Ngunit apat ang kaharian na ginamit ng Diyos na naging kaharian sa daigdig. Pangalawa, ang Medo-Persia. Pangatlo, ang bansang Greece. Naging kaharian sa buong daigdig. Pang-apat, ang bansang Roma. Na tumagal sa paghahari ang bansang Roma sa loob ng 644 years. At natapos, naghari ang bansang Roma sa taong 476 AD. Ang tanong, nasaan na ang kaharian ng Diyos? No? Saan na? Kaya pipili muli ang Diyos nang magtatayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat Diyos man lang ang makapagtayo sa kaharian ng Diyos. Kanino ba ang kaharian? Huh? Sa Diyos. Kasi kaharian ng Diyos or kingdom of God. Eh, sana wala na yung God sa dulo. Sino kaya yung kanino na kaya yung kaharian? Eh nandun man nakarugtong. Yung kaharian na yun ay kaharian ng Diyos. Ngunit pipili muli ang Diyos ng magtatayo ng kanyang kaharian. No? Sino yung mapalad na pinili ng Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinugo ng Diyos. Ano baga ang ibig sabihin ng sinugo? Pinili, mga kapatid. Or pinahiran or nautusan. Diba? Para sa gayon ay maipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, saan ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo ang tungkol sa mabubuting balita ng kaharian ng Diyos? Saan pinangaral? Doon, mga kapatid, sa bansang Israel. No? Ngunit, pagka marinig ang salitang kaharian ng Diyos, ano yung bukang bibig? Saan yung turo? Ha? Doon, sa taas. Baga? Yung iba nasa loob ng puso, yung iba nandun pa sa ilalim ng lupa. Ha? So, gaano iyan katotoo? Ha? Sapagkat ang Diyos nangaral ng tungkol sa kaharian sa bansang Israel. Huh? Sa bansang Israel, ipinangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Di sana hindi na pinangaral kung ang kaharian ay nandun sa taas. No?
At nandito sa loob ng puso, may mabasa ba tayo diyan, mga kapatid? Na ang kaharian ay nandun sa taas? Alalahanin natin, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nangaral ng kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, yung mabubuting balita. Ang tanong, tinanggap ba? Tinanggap ba ang ating Panginoong Hesukristo doon? Na ang katayuan ng ating Panginoong Hesukristo ay bilang hari. Bilang hari or king. Hindi matawag na king kung walang kaharian. Hindi matawag na kaharian kung walang hari. Diba? Sino yung pinili? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tinanggap ba? Tinanggap ba ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Tinanggap ba, mga kapatid? Na ang katayuan ay bilang hari. Walang tumanggap, mga kapatid. Kaya, dahil sa hindi pagtanggap ng mga tao doon, ano ang sinabi ng Diyos? Ayon sa Mateo 21:43. No? Anong sinabi? Pakibasa rin. So, ganito ba ang sinasabi? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, mga kapatid. Dahil sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Kaya nga taalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Bansa ang sinabi ng Diyos. Ang tanong, may bansa ba dun sa taas? May bansa rin ba dito sa loob ng puso? O sa loob na nga lang ng katawan? May bansa ba? Kung may bansa dyan, ang tanong, kaya bang kargahin ng katawan ng isang tao ang isang bansa? Wala, mga kapatid. Kundi, hinula na ng Diyos na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Bakit inalis, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? Sapagkat hindi tinanggap. No? Kaya nga, ano ang sinabi doon sa banal na kasulatan? Sa Isaias 1:4? Bakit nga ba tinanggal ng Diyos ang kaharian doon sa bansang Israel? Pakibasa rin. So, ganito po ang nasabi. Bansang salarin, bayan na papasahan ng kasamaan, Kasamaan. lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak ng nagsisigawa ng kalikuan. Tinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel. Sila'y nangapalayo na nagsiurong. Ayun. Dahil pala doon sa gagawan ng mga tao doon sa bansang Israel. Akalain mo hinamak? No? Ang mga tao doon, ang bansang salarin, ano bang bansa yan? No? Bansang Israel. Puro nala silang gumagawa ng kalikuan, mga masasama. Kaya anong sinabi ng Diyos? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Kung inalis, ano yung pangako ng Diyos? Mga kapatid, ayon sa Daniel 2:44. Daniel 2:44. So, ganito po ang sinasabi. At sa mga karawan ng mga haring yaon
ay maglalagay ng Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yan. Kaya nga, natapos na ang kaharian sa bansang Babylon, no? Bansang Medo-Persia, Greece, at Rome. No? At ganun din sa bansang Israel, hindi na naitayo ng ating Panginoong Hesukristo ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Na ito sana yung panglimang kaharian sa daigdig. Bagkos, kinuha ni Kristo, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos? No? Kaya nga, mga kapatid, wala po kaming tigil o sawa na sinisigaw at pinapahayag ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat mahinula ang Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 24:14, no? Na hindi lang dito sa bansang Pilipinas na isisigaw ang kaharian ng Diyos. Pakibasa rin. No? Ano ang sinabi ng Diyos? So ganito pa ang sinasabi, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Yan. So nakikita po natin ngayon, mga kapatid, na wala po kaming tigil o sawa na ipinapangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan. At pinapatunayan po natin na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Para sa gayon ay darating na ang wakas. Para maibigay na ng Diyos ang kanyang pangako, sapagkat mula pa nang itatag ang sanglibutan, ano ang sinabi ng Diyos o sinabi ng hari doon sa kanyang mga nasakanan ayon sa banal na kasulatan? Matthew 25:34. Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. Sino yung nagsabi? Yung hari, no? Ngunit sino yung tumatawad? Mga kapatid, yung anak, mga kapatid, na sinabi ng hari doon sa kanyang mga nasakanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Sino yon? Tumatawag, yung anak. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Napakaliwanag. No? Buhat pa ng itatag ang sanglibutan, ang programa na ng Diyos ay ipamana ang kaharian ng Diyos. Ngunit, paano natin ito mamanahin? Sapagkat ang Diyos nilalang niya lahat ang nasa daigdig, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. No? Hanggang sa tao, mga kapatid. Kaya nga, ano yung katungkulan ng tao? Mga kapatid. Ano yung katungkulan ng tao ayon sa banal na kasulatan? Na mabasa sa Ecclesiastes 12:13. No? Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan
ng tao. Yan. Napakaliwanag. Yung katungkulan ng tao. Anong katungkulan ng tao? Una, no? Sinabi ng lahat ng Diyos. Diba? Sinabi na ng lahat. Pangalawa, matakot ka sa Diyos. No? At sumunod sa mga utos ng Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, paano tayo makasunod sa katungkulan o utos ng Diyos? No? Kadami-dami pa namang utos ng Diyos. Unang-una, sinabi ng Diyos, ayon sa Matthew 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa nilutos? Sa lahat ng mga tao. No? Sa lahat ng mga tao, inutos ito ng Diyos na hanapin ang kanyang kaharian. Ngunit, mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Paano kung sabihin ko na bansang Pilipinas ang siyang pinaglipatan ng Diyos ng kanyang kaharian? Maniniwala baga tayo? Kung maniniwala tayo, ay masaya ang Diyos. Bakit? Mayroon ng mga matibay na pagpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. No? Na ang kaharian ng Diyos hindi na itayo sa bansang Israel. Kung hindi na itayo, alangan naman na ang programa ng Diyos ay hindi matupad, lalo na sa hinula ng Diyos, na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Natapos na yung mga kahariang una, no? Saan na kaya muli itatayo? Kako bansang Pilipinas. No? Ang dala ng Diyos ay kaharian ng Diyos. At Diyos na rin ang siyang magtatayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang may-ari sa kaharian ay Diyos. Ngunit saan makikita yung kaharian ng Diyos na maitatayo sa isang bansa? No? Hindi po ako mahiya, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay tinayo ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Undok Riambonanza. No? Na itinatag ang kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Walang ibang nagtayo kako, kundi ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Undok Riambonanza. Kaya ang programa ng Diyos sa daigdig, mga kapatid, mula nang naglalang ang Diyos sa daigdig ay isa pa lamang espiritu. Di ba ga? Isa pa lamang espiritu ang Diyos noon. Walang laman, may walang katawan. No? Ano yung programa, mga kapatid? Ayon sa 1 Corinto 15:45. Para labis nating maunawahan yung lihim ng Diyos. Pakibasa rin. 45. Hanggang 47. So, ganito po ang sinasabi. Gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Yan. Ang huling Adam ay naging espiritong magbibigay buhay. Tuloy. Sa 46, bagaman ang ukol sa espiritu ay siyang una,
kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos ang ukol sa espiritu. Espiritu. Sa 47, ang unang tao ay taga-lupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga-langit. Yan. Yan yung umpisa sa istorya ng Diyos. Mga kapatid, saan yung unang istorya ng Diyos? Doon sa ukol sa lupa. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi yung ukol sa lupa. No? Sino? Yung unang taong nilalang ng Diyos. Di ba si Adam? Ang Diyos noon ay isang espiritu, walang buto, walang laman. No? Ngunit, sabi ng Diyos, na ang espiritu ay magkatawang tao. Sino? Yung ginamit ng Diyos. Yung unang Adam. Kaya, naging kaluluwang buhay. Ba? Doon tumahan ang Espiritu Santo ng Diyos. E paano itong huling Adam? Nagawa sa Espiritu na magbibigay buhay. Kailangan din doon sa istorya ng Diyos, mga kapatid, na kung sino yung gawa sa Espiritu na magbibigay buhay, na siyang the last Adam. Alalahanin natin, mga kapatid, sa istorya sa daigdig, kung hindi natin malalaman yung istorya ng Diyos, lalo na ang ating mahal na dakilang guro ay ginampanan yung sukatan sa Diyos na siya'y maging espiritu, no? Na siyang magbibigay buhay. Ngunit ano yung gawa sa espiritu na magbibigay buhay? Yung huling Adam. Yan ang gawa sa espiritu. Yan ang programa ng Diyos. No? Hindi man yan maganap kung hindi tulad doon sa una. Ngunit doon sa una ay tagalupa. Ngunit sa huling Adam ay tagalangit. Yan yung gawa sa espiritu na magbibigay buhay. Kaya nga sa istorya ng Diyos, sa loob ng kaharian ng Diyos, ang istorya ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos, saan natin nakikita? Dito na, sa bansa nating Pilipinas. Kaya yung mga nakatagong lihim ay talagang binibigay na ng Diyos yung buong katotohanan sapagkat linihim nga ng Diyos sa istorya, sa daigdig, sa mga talinhagang salita. No? Kaya nga doon pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay anak ng Diyos. Di ba? Anak ng Diyos. E paano yung hinula ng Diyos na anak ng tao? No? Sino kaya yung anak ng tao na muling babalik? History repeat itself. Ibaga, nangako ang ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling babalik. Inintay ng marami. Ngayon, pagdating, mayroon ng sariling bagong pangalan. Hintay pa rin ng hintay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. May bago na palang sariling pangalan. Paano ngayon yan? Maraming nalito. Ngayon, mga kapatid, ang ating mahal na hari, naging espiritu na magbibigay buhay. Sa pangako na muling babalik, paano yan? Ang espiritu pa naman, alam naman natin ng Espiritu Santo ng Diyos ay tatahan sa tao. Ngunit, saan tatahan? Tulad doon sa unang Adam. Doon sa kanyang lahi,
Ha? Na unang pinasukan si Adam, pumili ulit ang banal na Espiritu Santo doon sa kanyang lahi, sa kanyang anak na si Seth. No? Kaya, ayon din sa istorya ng Diyos, sa loob ng kaharian ng Diyos, ganun din. Kaya, pasalamat tayo at alam natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Na ang Espiritu ay binigay ang huling Adam na siyang magbibigay buhay. Ngunit gaano katotoo na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansa nating Pilipinas. Nagbigay ang Diyos ng mga panahon. No? Para sa gayon, mas higit po natin maunawahan na ang kaharian ng Diyos ay dito na talaga sa bansa nating Pilipinas. Ano yung binigay ng Diyos na panahon? No? Nagbigay ang Diyos ng panahon na may sukat 2,520. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. At gaano katotoo na bansang Pilipinas. No? Nagbigay ang Diyos ng 2,520 appointed time of God. No? Para lalabas yung istorya ng Diyos sa isang bansa na pinili ng Diyos. Na kung saan ang bansa na yan ay siyang magpangaral sa lahat sa sanglibutan. Diba? Sapagkat ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. So paano natin bigyan pansin yung binigay ng Diyos na appointed time of God, 2,520? Saan ito mababasa? Para mahigit nating maunawahan at maintindihan yung plano ng Diyos sa daigdig. Patunayan ko sa inyo mga kapatid, na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. At kung gaano rin katotoo yung appointed time of God na pinagkaloob ng Diyos sa isang bansa na maging kaharian sa daigdig. Ayon sa banal na kasulatan. Revelation 12:14. No? Para mapatunayan at kailan ibinigay ang kaharian ng Diyos. Basa rin. So, ganito po ang sinasabi. At sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon. Yan, isang panahon At mga panahon. at mga panahon At kalahati ng isang at panahon. kalahati ng isang panahon. Tuloy? Doon na. So yan yung ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung bakit binigay ng Diyos ang appointed time na 2,520. Nalinihim pa sa mga talinhagang salita. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Anong talinhaga ang ginamit ng Diyos? Isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Ngayon, ang tanong, paano natin ito kalasin o kalagin? Sapagkat linihim man ito ng Diyos. Ang tungkol sa kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel, bagkus ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Paano natin yan kalagin? Sapagkat linihim ng Diyos sa talinhagang salita, isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Paano natin kalagin niya? Para mapatunayan natin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian
ng Diyos. Pasalamat tayo mga kapatid. Nagbigay ang Diyos ng given number para makalas natin ang isang panahon, mga panahon at kalahating panahon at gaano rin katotoo ang appointed time of God. No? Ayon sa banal na kasulatan sa Revelation 12:6. No? Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin Ng 1,000, 1,200 at 60 araw. at 60 araw. 1,260 days. Yan ang given number ng Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, ang banal na kasulatan ay meron itong 4 na factors. No? May 4 na factors sa banal na kasulatan para mabuksan natin yung nakatagong lihim na programa ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Ano yung 4 na factors sa banal na kasulatan? Una, prophecy. Yan, prophecy ng Diyos. Isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pangalawa, history. Yung istorya sa daigdig. Yung mga kaganapan. Pangatlo, mathematics or kwentada. Na kung saan mayroong mga sukatan or numbers sa banal na kasulatan. Pangapat, ang science or sensya. No? Yan. At dyan itinago ng Diyos ang mga lihim sa banal na kasulatan na siya ring gagamitin para mabuksan ang nakatagong lihim maging sa hiwaga man na linihim sa mga panahon. Ngunit ngayon ay pinapahayag na. Sino? Pinapahayag na ng kanyang mga banal. No? Kaya, pasalamat tayo, mayroong pinagbigyan ng Diyos para maipahayag yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong, paano natin kalagin ang isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon? No? Anong gagamitin natin para makalag? No? Gagamit tayo mga kapatid sa tinatawag na mathematics or kwentada. Para malaman natin at mapatunayan natin na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. So gagamit tayo ng mathematics na kung saan sa mathematics ay may tinatawag na algebra. Diba? Mayroong algebra sa mathematics. Kaya gagamit po tayo ng let x, no? Let x equals the number. Yan ang gagamitin natin para makalag natin yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon na linihim ng Diyos sa mga panahon. No? At may given number ang Diyos, 1,260 para makalag natin yung lihim ng Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, sa gagamitin nating algebra, mayroon itong 4 na rules. No? Ano yung unang rules sa algebra? To add two numbers having like sign. Find their sum and prefix their common sign. Yan ang unang rules sa algebra. Pangalawa,
to add two numbers, having unlike sign, find their different and prefix of the greater number. Yan ang pangalawang rules. Pangatlo, to subtract numbers mentally change the sign of the subtrahend. And prefix and proceed to the algebraic addition. Yan ang pangatlong rules sa algebra. Pangapat, multiply both terms by less common denominator. Yan pala yung rules sa algebra. Kaya gagamit tayo ng algebra para makalag natin yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon at gaano rin katotoo yung appointed time of God, 2,520 na siyang susi sa kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel, bagkos ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Gamit tayo ng rules sa algebra. Kaya, 1x, yan. Kasi, let x equals the number. So, x muna siya. Equivalent ng x is 1x or isang panahon plus 2x plus 1/2 x equals 1,260. Yan, mga kapatid. Pangalawa, so, x equivalent 1x. So, gamit tayo ng plus. 1x plus 2x equals 3x plus 1/2 x equals 1,260. Mga kapatid, yan po ang rules sa algebra. So, kunin natin ang 3x. 3x plus 1/2 x equals 1,260. So, gagamitin natin ang pang-apat na rules sa algebra, mga kapatid. Ano yung pang-apat na rules sa algebra? Multiply both terms by less common denominator is 2. Ito ang gagamitin natin. Ito yung less common denominator is 2. Hindi man pwede yung 1 kasi new na denominator. Kaya yung denominator or less common denominator is 2. Kaya close and open quantity tayo. Kaya 2 times 3x. Ilan? Equals 6x plus 2 times 1/2 x equals 1x. So, equals 2 times 1,260. Ilan? May sukat 2,520. Yan ang rules sa algebra, mga kapatid. So, gagamit tayo ng addition. To add two numbers. So, 6x plus 1x equals 7x equals 2,520.
So, X na lang siya. Yan. Equals 2,520. No? Yan yung rules sa algebra. Ngunit gaano katotoo yung given number ng Diyos na siyang nagbukas sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon para lalabas yung appointed time of God 2,520. No? Kunin natin yung mga panahon. Ha? Ang isang panahon ay may katumbas. Ilan ang katumbas ng isang panahon? Mga kapatid, sapagkat ang isang panahon ay binubuo ito ng gano'ng karami? Ang isang panahon may sukat 360 days. Ayon sa istorya ng Diyos sa daigdig. No? Ang mga panahon, ilan kaya? Ibig sabihin, dalawang panahon, 360 times 2. Ilan? 720 days. No? Para makuha natin yung given number ng Diyos, 1,260. Ngayon, kalahati ng isang panahon. Ilan naman yung kalahati ng isang panahon? 360. Ang sukat ng isang panahon. Hatiin natin yan. May sukat 180 days. Kung gaano katotoo yung given number ng Diyos na ating pagkalag sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sapagkat ang kaharian hindi tinanggap sa bansang Israel, bagkus ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ngayon, ating i-add, no? Yung isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, kung gaano karami yung panahon na binigay sa babae na inalagaan ng Diyos, mga kapatid. So, 0 plus 0 equals 0. 6 plus 2 equals 8 plus 8 equals 16, very 1. 3 plus 7 equals 10 plus 1, 11 plus 1 equals 12. So, may sukat 1,260 ang tanong, akma ba sa given number ng Diyos na 1,260? Akmang-akma, mga kapatid, may sukat 1,260. Ngunit, ang binigay ng Diyos, the appointed time of God, 2,520. Paano natin palabasin ang 2,520? Sa rules sa algebra kako, mayroong divide, no? Kasi gumamit tayo ng let x equals the number. Kaya kunin natin yung alin? 2,000. Ito, 2,520. Para akma muli sa given ng number ng Diyos. At gagamit tayo ng divide. Yan. Para makuha din natin kung gaano katotoo na ang isang panahon ay may sukat 360. Anong gagamitin natin pang divide? Yung 7. Kaya 25 divided by 7 equals 3. 3 times 7 equals 21. Gamit tayo ng minus. 5 minus 1 equals 4. So, cannot be bring down 2. 42 divided by 7 equals 6. 6 times 7 equals 42. Yan. So, 2 minus 2,
0. 4 minus 4, 0. So, bring down 0. 0 divide by 7. Pwede? Hindi na pwede. Kaya, 0 na siya. Kaya may sukat 360 ang sukat sa isang panahon. No? 360. Eh, yung mga panahon, 720. Yung kalahati ng isang panahon, 180. Pag-plusin natin, lumabas ang given number ng Diyos. Ha? E paano natin palabasin ang 2,520? Alalahanin natin mga kapatid ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Ha? Na ang isang numero sa isang pakpak ng agilang malaki ay may sukat. Ilan? 1,260. Eh, dalawa man ang pakpak. At sinabi, ayon sa ating ginamit na algebra, multiply both terms by least common denominator is 2. Time is, dalawa man ang pakpak ng agila. Huh? I-times 2 natin. Yan. 0 times 2. So, 0. 2 times 6 equals 12. Carry 1. 2 times 2 equals 4. Plus 1 equals 5. 2 times 1 equals 2. Kaya, lumabas yung appointed time of God 2,520 years. Ha? 2,520. No? Yan ang sukatan na binigay ng Diyos o susi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. So gaano katotoo para malaman natin at kung kailan din naibigay ang kaharian ng Diyos dito sa bansa nating Pilipinas. No? Kunin natin yung 2,520, alalahanin natin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos kinuha ni Kristo sa panahon pa ni King Solomon. Yan. Sa panahon pa ito ni King Solomon na natapos naghari sa bansang Israel, negative 997. Nasaan na ang kaharian ng Diyos? Huh? Kunin natin ang appointed time of God, 2,520. Huh? E negative man, yung kung kailan natapos ang ating haring King Solomon sa bansang Israel. Kunin natin yung negative 997. At isubtract natin sa 2,520 na appointed time of God. No? Para malaman natin kung kailan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na hindi tinanggap sa bansang Israel bagkus ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Subtract natin. 0 minus 7 cannot be. Bar 1 from 2 maging 1, maging 10. 10 minus 7 equals 3. 1 minus 9. Pwede ba? Cannot be bar 1 from 5 maging 4. Ito maging 11. 11 minus 9 equals 2. 4 minus 9 cannot be. Bar 1 from 2 maging 1 maging 14. 14 minus 9 equals 5. Bring down 1. May sukat 1,523 years. In short, 1523. Ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa sa taong 1523. Ang tanong, saang bansa yan? Saang bansa ito?
na naibigay ang kaharian sa taong 1523. Alalahanin natin ang istorya ng Diyos sa daigdig na linihim pa doon sa mga talinhagang salita na kung saan gumamit ang Diyos ng dalawang bansa sa daigdig. Ba? Na kung saan ibibigay ang kaharian ng Diyos. Ang bansang Amerika at bansang Pilipinas ginamit ng Diyos. Ngunit, saan naganap ang taong 1523 na bansang magkakabunga? Alalahanin po natin mga kapatid ang bansang Amerika na discovery sa taong October 12, 1492. Hindi na akma dun sa 1523. Discovery yan. May ginamit ang Diyos na bilang mga discoverer para matuklasan kung anong bansa bagay yung pinili ng Diyos. Pinili pa ng mga discoverer taga-Spain. Kaya, ang bansa nating Pilipinas na discovery sa taong 1521. Sa pagka-discovery ni sino? Ferdinand Magallanes noong March 16, 1521. Para maganap na magkabunga at maibigay ang kaharian ng Diyos na hindi tinanggap sa bansang Israel ay mayroong 2 years preparation. Na ang mga discoverer nais gawin ang mga tao noong 1521 na maging Kristiyanong paniniwala. 2 years preparation, mga kapatid. 1521. 1521 plus 2 years. Anong nangyari, mga kapatid? Ang sukat 1523. Ano ang kaganapan sa taong 1523? Noong April 14, 1523. Ano yung nasigaw? Para magkatotoo na bansang magkakabunga. Naisigaw, mga kapatid, na itong bansa nating Pilipinas ay maging Philippine is a Christian country. Saan naisigaw? Doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island. Na sinigaw ni King Humabon at Lapu-Lapu. Noong April 14, 1523. Anong sinigaw? Philippine is a Christian country. Gaano yung katotoo? Nabautismuhan, mga kapatid. Binautismuhan pa ito ni Father Pedro Valderrama na ang bansa nating Pilipinas ay maging Philippine is a Christian country. Sa anong paraan na bumunga ang bansang Pilipinas? Yan, mga kapatid. Bakit? Paano nagkabunga? Ang mga tao sa bansang Pilipinas ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Totoo ba? Totoo, mga kapatid. Walang ibang bukang bibig sa bansa nating Pilipinas. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ngunit, sa kasamang palad at itatayo sana ng ating Panginoong Hesukristo na kaharian sa bansang Israel, hindi tinanggap. Bagkus binigay sa isang bansa
na magkakabunga. Wala nang iba. Bansa natin, Pilipinas. Yan ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Wala doon sa taas. Lalo na wala dito sa loob ng puso. Wala rin sa ilalim ng lupa. Nasaan? Isang bansa ang sinabi ng Diyos. Hindi naman ako mahiya, mga kapatid. Hindi rin kami mahiya. Ayon sa katuruan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambonanza, na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Yan po yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan na walang nakapagbukas maliban sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambonanza. Mayroong mga pinagkalooban. Sino-sino yung pinagkalooban? Ng Diyos. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga ebanghelistas. Pangapat, mga pastor sa kaharian ng Diyos. At mga guro. Para din sa kaisasakdal at ikakatibay sa katawan ni Kristo. Yan yung mga pinili ng Diyos na siyang magpapahayag ngayon sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Kaya pasalamat tayo na ang kaharian ng Diyos ay hindi tinanggap sa bansang Israel. Magpakasaya tayo. Kung tinanggap doon, di tayo ang pupunta doon. Diba? Pasalamat tayo at magpakasaya. Kasi ang kaharian, inayawan man sa bansang Israel, ngayon dito na sa bansang Pilipinas. Kaya ang ibig kong sabihin, magpakasaya pa. Magpakasaya po tayo na nandito na sa bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ngayon, nalaman natin na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Gawa 14:22. Pakibasa. O ganito po ang sinasabi, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan. Yan yung talagang kautusan ng Diyos. Wala man iba na binanggit ng Diyos na papasukan, kundi kaharian ng Diyos. Na sana tanggap natin para ang ating Panginoon ay masaya sa ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Higit sa lahat sa pagtanggap natin na ang kaharian na ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas. So yan po, mga kapatid, ang aking tinalakay sa kaorasang ito na kung saan yan po yung dala sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est para malaman natin yung istorya ng Diyos sa daigdig kung bakit magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya mapalad po tayo sapagkat ang pinili ng Diyos ay dito na sa bansa natin, Pilipinas. Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga viewers, yung mga taga-subaybay sa atin, na nanonood at nakikinig sa programa ng ating malari sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum Est. Kaya, nuulit ko, maraming salamat
sa lahat ng mga sumubaybay. At ganun din po, na ako'y nagpapasalamat sa aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba, ang aming Haring Edgar Palor Ligutong. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutong. At ganun din po, na ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Ganun na rin po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza. Higit sa lahat, sa aming Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa aming pong mahal na Supremo, walang iba, His Majesty, Supreme King, Philemon Ondo Reyam Bonanza. So bago po ako magtatapos, ako po ang inyong kapatid na nagpapahayag ng mga bagay